Welcome to Beautiful Brows YouTube channel. It's Friday today. Thank God it's finally Friday. Pero dahil negosyante tayo, wala tayong pahinga. So, Friday nga, pero may pasok din tayo ng Saturday and Sunday. Sayang ang pera sis. So, meron tayong client ngayon na magpapa-ombre brows. As you can see, yung kilay niya, yes, over-pluck brows siya. Pero, ang gusto ko lang sa kanya is super natural lang. And kapag nag-heal, hindi mapapansin na wala nang masyadong brow hair doon sa baba ng kilay niya. Yes, inamin naman ni ma'am na lagi siyang nagpa-pluck ng kilay. Kaya sabi ko sa kanya, after this procedure, hayaan niya na lang tumubo. And punta na lang siya lagi sa clinic. Visit siya lagi para kami na yung mag-shape ng kilay niya. After kong ma-mapping yung kilay niya, pina-approve ko muna sa kanya syempre para hindi naman siya manibago sa outcome. Lalo na over-plucked siya. Hindi, sanay siya na walang shape yung brows niya. So, after na-approve naman ni ma'am, okay naman sa kanya, in-outline ko na yung kilay niya. Dito na tayo mag-i-start gagamit ng pigment. Ang ginamit ko sa kanya is darkest brown dahil sinabi rin ni ma'am na under kojic siya or gumagamit siya ng whitening products or mga rejuvenating creams. Kaya kapag ganun kasi yung case, mabilis lang mag-light, mabilis mag-fade. Kaya make sure kung pagpapagawa kayo, lagi nyong i-inform yung artist sa mga ginagamit nyo para hindi rin sila magtataka kung bakit magfe-fade agad yung kilay nyo dahil wala naman kayong sinabi na gumagamit kayo ng mga whitening or peeling products. Inform nyo lang sila, sabihin nyo lang yung totoo para mas maging maganda yung outcome ng craft nila or yung mga brows nyo. Sa mga gustong magpagawa ng brows or lips or any semi-permanent makeup pero napapanghinaan sila ng loob dahil natatakot sila baka masakit, no, we promote painless procedure. As much as possible, ayaw po namin masasaktan yung client. Kaya we use the very effective numbing cream, topical numbing cream lang naman. And secondary numbing cream. Kaya wag kayong matakot. Pero be honest lang kasi not all the time painless siya. Merong part na mahapdi, lalo na if sensitive skin or talagang babad sa mga rejuve or peeling products yung skin nyo. Kaya sabi ko nga kanina, be honest lang sa mga ginagamit sa face para alam din namin mag-adjust. And alam din namin if gagawan ka na namin or ire-rest mo muna yung skin mo. Rinig nyo ba yun? Yes, yun yung very satisfying sound sa mga brow artist. Kaya if ganyan yung naririnig nyo na sound, nasa tamang kamay po kayo. Kaya if you are planning to set an appointment sa mga ibang artist, so check nyo muna if yung artist nag-undergo siya ng proper training or seminars or yung mga works niya para na rin para sa inyo na maiwasan nyo na magkaroon ng damaged brows. By the way, mahirap pong i-correct yung damaged brows. As much as possible, kung kaya namin i-cover up, ginagawa namin. Pero kung hindi na, yun, laser na talaga tayo. Pero sa laser, it takes time and patience talaga para ma-achieve mo yung gusto mo na magkaroon ng ombre brows. Hindi porket na laser ka ng first session, the next session, pwede na siyang gawan. Titingnan muna kung kaya ng patungan. By the way, tapos na tayo sa first pass nung kabilang brow, hindi pa dyan natatapos. Isi-secondary, numbing cream ko pa siya para hindi masaktan talaga totally all throughout the procedure si client. First pass pa lang yan pero ang ganda na. Ganito yung mga klase ng skin na ang sarap gawan ng brows kasi hindi sila time consuming and sure ka na hindi sensitive yung balat nila and magtatagal yung pigment sa skin nila kahit mga 2 to 3 years pa yan. After kong
first pass dito sa kabilang side ng brows ni ma'am, binabad ko muna siya ulit ng topical naming cream. So, habang hinihintay ulit natin siyang mag-numb, ginawa ko na tong kabilang side ng brows niya. Start ako ulit ng outline, dahan-dahan, para pulido, para hindi tayo ulit-ulit nagsha-shape ng brows niya. So, isa rin kasing factor yon bakit namumula yung brows ni, your skin ni ma'am, kasi kapag ulit-ulit mong pinupunasan pero walang line na naiiwan. Year 2020, nung nag-training ako ng ombre brows or semi-permanent makeup course. Yes, nag-undergo po ako ng training sa House of Brows Aesthetics and Academy under Master Rio. Kaya yung technique niya, yun yung ina-apply ko rin ngayon. Medyo mahirap talaga ang outline. Nung nag-i-start ako, parang nasa 1 hour mapping and then 30 minutes outline, isang brow pa lang yun. Ganon katagal. Kaya it takes practice talaga. So, nung nasanay na ako, madali na lang siya para sa akin. Pero may mga time pa rin na depende talaga sa skin ni client na ulit-ulitin mo pa rin yung outline kasi hindi ka makapag-proceed sa shading kapag yung outline mo hindi siya buo and hindi magiging malinis yung result ng brows kapag ganun yung magiging case if wala kang visible outline. After ng first pass dito sa right brow ni ma'am, kinalat ko lang yung pigment para mas pumasok pa siya sa skin. And nung winipe ko na, di ba, visible yung pixels. Yan yung super napaproud ako kapag gumagawa ako ng brows. Yung pagka-wipe mo, buo agad siya, visible yung pixel, powdery na powdery yung kilay. Kapag ganyan kasi, sigurado, after 15 minutes, tapos na yan. Pero alam nyo ba, hindi ganyan kadali ma-master yung ganyan technique. Talagang mag-exert ka ng effort para mag-practice. Kasi kung hindi siya powdery, expect mo hindi ganun kaganda or hindi ganun ka-natural yung result niya kapag nag-heal na siya sa skin ni client. So, paano ka babalikan kung hindi sila masasatisfy sa healed result? Kaya nung nag-uumpisa pa lang ako, isang client, 2 hours na siya. So, sa isang araw, nakakaisa, 2 na akong client. Pero ngayon, dahil medyo sanay naman na ako, minsan umaabot more than 5 na clients. Sa isang araw, kaya kong tapusin yung 10 to 15 clients. Kaya sa mga nag-i-start pa lang din sa PMU industry, practice lang kayo, wag kayong paghihinaan ng loob. Maraming mga artists na pwede nyong pagtanungan para ma-inspire kayo sa mga works nila. Sa part na to, second pass na yung ginagawa ko sa brows ni ma'am. Syempre, binabad ko ulit ng naming cream yung kabilang brows niya para habang tinatapos ko tong kabila, yung isa nagnanumb ulit. Ano nga ba yung mga bawal kapag nagpa-ombre brows ka? Syempre, bawal yan mabasa. So, iwasan mo siyang mabasa at least 24 hours to 3 days. Bawal muna sa dagat and bawal muna sa direct sunlight. So, bawal din bakbakin kapag nag-i-scab siya. Huwag nyo pong tatanggalin yung nag-i-scab na part ng brows. Para kapag fully healed na siya, pantay-pantay yung kilay ng brows nyo and shadow lang yung magiging healed result niya. Hindi na po ito yung katulad sa mga old technique 10 years ago, 20 years ago, 15 years ago na green or blue pag natapos, pag nagtagal, mawawala pa rin ang semi-permanent makeup. Semi-permanent nga. So, maglalast lang siya 2 to 3 years. Matagal na kapag naglast pa siya ng 5 years. Super sulit na yon. Pero syempre, kailangan mo siyang i-maintain ng retouch. Syempre naman, no, sa halagang 3.5, nakakatipid ka na talaga kung isang taon hindi ka bibili ng brow pencil.
location pala namin is dito sa Tarlac City. Easy to locate lang yung clinic namin kasi marami siyang nearest landmark and along MacArthur Highway lang siya. Ang exact location is Beautiful Brows Aesthetics and Beauty Academy, 2nd floor, JNLB Building, MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City, in front of Susie's Cuisine and 2 to 3 minutes away from SM Tarlac. You take mine, now you think it is fine. Doesn't make me so blind, you just waste a lot of time. I thought we're gonna feel this love, painted with some colors, now you don't. You forget how to memories, you close your eyes. You said it was different, but you still went away. What I want, hold your hands till the end. What you want is to end, say goodbye. Show it out, what am I supposed to do? Tell me why, tell me why, tell me why you wanna hurt and understand it. Tell me why, tell me why, tell me why you wanna hurt and understand it. I'll be alright. Tell me why, tell me why. Sa part na to, pina-final ko na lang yung magiging color ng brows ni ma'am. As expected, ombre brows yung pinapagawa niya. So, yung pinaka-tail niya is dark. And then, sa body or sa middle part ng kilay niya is medium lang. And then, sa front ng brows niya is light to none yung magiging shade niya. Para mas maging natural pag nag-heal and magiging shadow brow siya. Kasi yun yung pinopromote natin pagdating sa ombre brows. Yung hindi masyadong makulay na parang natural lang, gigising ka na nakakilay ka pero hindi halatang tattoo. Yes po, tattoo pa rin siya. Part pa rin siya ng tattoo. Hindi lang siya permanent tattoo. So, yung mga bawal na ginagawa after nyong magpa-tattoo, ia-apply nyo pa rin sa kanya. For example, yung pagdodonate ng dugo, kung paano din yung span or kaano katagal, bawal ka mag-donate ng blood, ganun din kapag nagpa-semi-permanent ka. So, at least 1 year bago ka mag-donate. Ang price po ng ganitong procedure sa amin is 3,500. So, super mura na and super worth it naman. Talagang matutuwa ka dahil mababawasan ng 30 minutes yung daily routine mo. Dahil yung kilay talaga yung pinaka-perfect dapat sa face natin lahat, lalo na tayong mga girls. And syempre, sa mga iba, lagi nilang sinasabi based sa mga nagiging clients namin, tumataas daw yung self-confidence nila sa sarili nila. Finally, tapos na yung brows ni ma'am. So, binath ko na siya using the foam soap para mas malinis tingnan syempre yung brows niya. Walang masyadong pigment na kalat-kalat sa skin niya. So, syempre, tatanggalin natin yung mga sobra-sobrang mga hair para malinis tingnan yung kilay niya. Yes, pwede nyo pa rin i-shave yung brows nyo. Mas maganda yon para hindi magtatampo yung roots ng brow hair nyo. After ng procedure, pinakita ko na kay ma'am yung outcome nung kanyang ombre powdery brows. As a semi-permanent makeup artist, ito yung fulfilling part
kapag nakakagawa kami ng brows. Yung reaction nyo, yung reaction ng mga client namin, yun yung priceless para sa amin para magpatuloy pang gumawa ng magagandang mga kilay. I got so much motherfucking right now.